Sa mga leaders, pwede po ba kayong makapag-share or sino man po sa inyo ang gusto mag-share? Pwede na siya magsalita, mas Dani, para Kung- additional. Kung hindi po, Sir Anton, baka nagdadrive pa siya. Sir Danny, gusto pong marinig ang boses Sino ninyo, po? Sir Danny. Tita Gloria, no? Kumusta kayo? Yes po. Coach AD, maraming salamat sa binigay mong presentation, napakaganda. Congratulations sa ating mga leaders, no? Kay Coach AD, kay Coach Anton, kay Ma'am Connie, at kay Sir Sunil na makakapunta sila doon. Sila ay magpipresent sa team natin sa Dubai. Malaking opportunity na malaman natin ang lahat na nangyayari sa Dubai office. At sa mga nandito po, no, congratulations sa mga nakasabay natin, Tita Gloria, mula noong last year hanggang ngayon hindi bumitaw. At yung mga hindi naman sumabay, wala tayong magagawa po doon kasi alam niyo po ba ang ganitong business? Recording in progress. Yung party po natin, ako po since 2008 pa, 2009, dati naman po ako wala ring alam sa mga ganito. Ako'y trabaho lang po noon, nagtatrabaho lang. Nung ako'y dumating dito sa Europe, trabaho lang. Wala akong alam diyan sa mga network, sa mga ganitong business, extra income. Wala akong alam diyan. At ako ay Tita Gloria, ang bahay ko sa Batangas ay nasa bundok, bukid. Bukod po sa bundok, bukid pa. Tapos hindi naman ako nakapag-aral. Kaya lang, ang natutunan ko po sa buhay, kung may pangarap ka, kung may kulang ka, i-improve mo, i-develop mo. Huwag ka mahiya, huwag ka mahiya. Katulad ko, sabi ko, kung sa trabaho lang ako, aasa tita, hindi ko makakamtan yung mga pangarap ko. Ituldukan nyo na po, pag sa trabaho lang po kayo aasa. And then, 2000 ako nag-start. Kasi ako dumating dito, 1998. Wala pa akong 21 years old nang dumating ako dito, na hindi nga ako marunong magluto. Kasi nga, bata pa. And then, wala akong alam. Hindi ako marunong kasi bata pa. Parang, hindi ko alam yung mga gawaing bahay, mga ganon. Hindi ko alam yan. Basta ako nagbubukid lang, nag-aararo, nagkukon ako sa bukid, gano'n lang alam ko. Hindi napunta ako sa Manila, namulat ako, dagdag yon. Tapos napunta ako dito ng 1998 sa Europe, doon ako nagsimula na kumita ng pera dahil sa pagtatrabaho. Pero kahit euro ang kinikita, limit lang. Sabi ko hindi ako makakabili ng bahay, kung anong meron na pangarap ako, hindi ko makakamtan. And then nag-start po ako, Tita Gloria, sa mga leaders na nandito. Since 2008-2009, nag-start po ako, pilitin ko sarili ko, talagang parang binuhat ko yung sarili ko na makihabilo sa ibang tao, makisama, makipagkilala, training, seminar. Mula noon, naging mahilig akong makipag-usap, makinig sa mga leader. No, yun ang inuna ko, na makinig sa mga mentor, sa leader. Kasi doon lang ako kukuha ng mga impormasyon eh. Doon lang may tutulak ang sarili ko eh, sa mga ganong tao. Sa sariling sikap ko, siguro sa sariling diskarte ko, aaminin ko na po sa inyo, kung hindi ko ginawa yon, wala pong mabubuo sa aking pangarap, wala akong makakamtan. And then, hangarin nyo po na malaman yung mga bagay-bagay. Ayun, pumasok din po ako sa financial literacy. Kung paano makon po yung pera, paano po paramihin, paano po tumakbo yung pera, magtrabaho ang pera sa buhay ko, sa buhay namin. Yun po, dito, sa ganitong business, yung mga katulad naming leader, gagawin namin yung mga ginagawa namin. Yung alam namin, gagawin namin. Tuturo namin sa inyo, ipapaalam namin sa inyo. Pero may kanya-kanya po tayong desisyon at arunong, kinagisnan, kung ano yung meron tayo sa pamilya, sa sarili mo, meron tayong ganon. Pero kung may pangarap ka, itutulak mo. No?
Ako po, sabihin ko sa inyo, mula nung matutunan ko yung ganitong business, eh, gusto ko po ring dumiskarte sa sarili ko. Kailangan mag-level up lang, magtuloy-tuloy tayo. Magtuloy-tuloy lang. Kahit hindi ka kumita dito, hindi naman pwedeng i-judge na hindi ka kumikita dito. Hindi naman pwedeng ikaw walang nakamtan dito, hindi namin kayo pwedeng i-judge. Kasi sa ibang parte, hindi naman siguro nagsasabi yung iba na kumikita kayo like sa pagtatrabaho, may diskarte ko sa buhay. Pero yung nandito kayo, kung alam nyo ang flow ng business ng tag market, kung ano yung system nito, kayo po ang magdidesisyon. Halimbawa, $10 nilagay nyo kung kumikita, kayo po rin ang magdidesisyon. Kasi sa dami-dami natin mga kasama dito, depende po sa determinasyon nila. Hindi ko pwedeng i-judge kung bakit ang iba ay $20,000. Bakit ang iba $100 lang. Hindi ko pwedeng i-judge. Kasi may sarili silang desisyon, may sarili silang kaisipan. Ang pinupunta ko lang po, yung palawakin na yung isipan nyo, mindset, no? Yung iba, kailangan unawain at tanggapin natin kung anong meron sa kanila eh. Kung may magagawa tayong motivation, encourage sa kanila, gawin natin. Pero, yakapin pa rin natin ang sinaman dito na pamilya natin, sa community natin, turuan natin, i-encourage natin. Pero, nasa kanila pa rin ang desisyon eh. Nasa kanila pa rin ang desisyon. Katulad ko, ako, may sarili akong desisyon. Pag naintindihan ko, gagawin ko diskarte. Gagawa ko ng paraan na dumiskarte na tumaas yung capital ko, yung sa network, kailangan tumaas at lumago. Yung iban, tinatanggap ko. Yes, mabilis sila mag-judge. Pero, sabi ko nga, maging humble humility lang tayo sa kapwa, pwedeng umangat. No? Hindi naman na pwedeng magmalaki ako na nakarating ako dito sa ganitong sitwasyon. Hindi pwede ako magmalaki. Kailangan aabutin ko pa rin ang tao para unti-unti nilang maintindihan. Ngayon, dito, alam natin sinong kumikita ng malaki kasi naintindihan nila. Nag-decision sila na ganun. Pero yung mga maliliit na amount ng capital, kung may magagawa tayo, i-encourage natin, i-motivate. Pero wag nyo i-judge kasi mayroong mga naglagay nga, tama na, $10, $20 ng una, parang nagtitingin, nagkukan muna sila. Hindi agad sumabay. Pero ngayon, nakita ko sa structure ko, wow, meron na palang 9,000, 12,000, 15,000, 10,000 capital dollar, no? Malalaki na yung income. Yung ibang nasa baba ko, no? Kasi yun ang desisyon nila, yun ang desisyon. Ngayon, mag-isip po kayo, yung mga nandito sa loob. Ano ba yung goal ninyo? Anong pangarap ninyo? Ano ba yung, alam niyo po ba, Tita Gloria, may mga tao pong masipag. May mga tao pong talagang walang tumitigil, puro wala pong impact eh. Mapurol pa rin po yung palakol o itak. No? Ipopost mo dyan sa Facebook, sa lahat active. Pero ang impact, wala pa rin eh. Hindi ganong ka-power. Ngayon, magbago kayo ng alam ko po kayo ng way, ng paraan, paano kayo, katulad ko, pinasel ko lahat ng Facebook, hindi ako masyado sa group chat, pero sabihin ng iba, wala na si Sir Danny, tahimik na, wala na yan, kulilat na yan. Di ba? Yun lang ang isip ng iba. Alam ni Coach AD, kasi ako nagdadagdag ako ng group chat, may kinakausap ako. Yung kagabi nga, master traders, hindi nagtatrabaho yon. Millions of dollars din ang kinikita, pero nag-join sa aking team. And sa Pilipinas, thousand of members of community, nakasama na rin yun sa akin. Ibig sabihin, meron din ako narinig na
may nagsumbong sa akin, mukhang laylo ka na, Sir Danny, wala ka na, parang tahimik ka na. Kontento ka na sa kinikita mo sa Stratify, sa mga account mo. May ginawa po ako. Sabi ko, sa asawa ko, alam mo naman yung aking trabaho, tinuring akong pamilya, napakabait, saka tuturing ako ng, parang turing sa akin, anak ng aking trabaho. Mahirap kong iwanan. Sinabi ko sa amo ko, kahit ako'y kumita ng milyon, hindi kita iwanan kasi komportable ako, kontento ako. Hindi about sa money. No, yung pamilyang, yung bang may pagmamahal, may respeto sa iyo, malaking motivation sa akin yon. Yung ganong pamilya na tinuturing ka na hindi iba. Sa akin po, ako nagpapasalamat sa Panginoon na ganun ang turing niya sa akin, yung pamilyang kung saan ako nagtatrabaho. Sabi ko sa asawa ko, okay, gawa natin ng paraan yung account mo. Sekreto ha, sekreto. Sekreto lang. Hindi, kasi ayaw ko na mag-hyping eh. Ayaw ko na magpakita o mag-post pa dyan. Alam ni Coach Eddie yan. Gagalaw ako, sekreto. Nakuha po ng asawa ko CPA. Sabi ko, okay, nakita mo. Nakuha mo. Sinabi ko naman po noon na alin man sa amin dalawa ang susunod kay Coach Eddie, darating dyan. Pero ako, kahit ano po maabot ko sa buhay, kontento na po ako. Kung ako may magkaroon ng problema, pagsubok, tatanggapin ko yan. Pero strong ako. Lalaban ako, tutuloy ako. At gagawa akong diskarte, kahit hindi alam ng iba. Mas maganda sekreto po, sabihin ko sa inyo, sekreto. Kasi ang dami naman pong pwedeng kausapin sekreto. Ang daming pwedeng kausapin, daming pwedeng i-market po. No, kaya kanya lang po tayong diskarte. Yung iba po, ang galing mag-judge, ang galing humatol. Pero yung humahatol, mas talo ko sila. Kung i-check natin, yung humahatol sa akin, i-judge ako. Ganyan ang tao, yung karakter nila. I-check background natin. Yung nagsasabi sa akin ng negative, mas angat ako doon, mas angat ako sa kanila. Kaya sabi ko nga, maging humble lang tayo, disiplina sa sarili, discarding atin. Ganun lang. Kasi baka kayo mapahiya Baka ako mapahiya pag ako nagsalita Di ba? Diskarte na lang sarili. Kung gusto niyo umangat dito, gawin ninyo yung ginagawa namin ni Coach sa AD. May kanya-kanya kami diskarte, pero tuloy-tuloy yan. Sabi ko sa inyo, yung ginagawa ni Coach AD, alam natin, tuloy niya yon. Yung ginagawa ko, tuloy ko. Kay Coach Anton, sa ibang leaders, gawin natin tuloy-tuloy yan. At alam na natin yan. Kaya yung mga na dito, alam niyo nang ibig sabihin. Kasi ito, sales and marketing po ito, network, hindi lang po palakihan ng capital. Kasi yung pinakita po ni Coach Eddie, maliwanag po yon sa network po yan, sa Stratify. Pero hindi naman po natin i-judge ang sino man na hindi umangat, hindi lumaki ang capital. Yakapin at turuan, encourage po natin. Isang family, parang sa pamilya po, merong kapatid tayong parang tamad, parang wala lang. Kung may magagawa tayong tulong, katulad kong ginagawa ko ngayon, hindi sila magbitaw ng capital sa tag market, yes, lagyan ko. Hindi kayo iba sa akin, ako magpan. Baka kung ano man mangyari, at least nakatulong ako sa inyo, ako ang gumawa. Ganun lang po, gamitin yung puso, pagmamahal. Maging dito po sa ating grupo. Yun lang po may bibigay ko. Basta tuloy-tuloy po tayo, Tita Gloria. And wag po natin, iwasan po natin yung, ako sabi ko nga, pinagpipili ko, ayaw kong may masaktang tao. Ayaw ko bang may mag-negative, ayaw kong may manghina. May mga problema tayo, pero kailangan personal natin kausapin. Ako, sabihin ko sa inyo, nung ako'y binago ko yung style, walang Facebook, hindi ako masyado active sa kwan. Alam niyo po, 50 leaders nangungumusta at nakikipag-usap sa akin. Kasi nga, pag binago mo yung style, marami magugulat. Kasi, alam niyo po ba, pag yung style mo ay post lahat, yung katulad ng ginagawa ko, tapos hininto ko yun, marami magugulat, mga kaibigan natin. Ngayon, nagda-direct sila sa akin. Mas gusto ko yun. Kumusta Sir Daddy? Yes sir, kumusta kayo? Mas marami na nangungumusta, marami nakikipag-usap. Kasi nga, nagulat sila kung bakit ganun. Sabi ko, binago ko yung style. Yun lang po, sana may matutunan kayo lahat. Tita Gloria, Coach Eddie, sa atin sa kikita Coach Anton, na nandito sa leader sa loob. Thank you po. Yan. Thank you so much, Sir